So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung iba't ibang mga wheel size na available para sa MTB. Okay, so pag sinabi kong wheel size, ito yung mga 26er, 27.5 at saka 29er. So far sa mountain bike, mayroon lang tatlong available na wheel size na pwede mo pamilian. Although alam ko mayroon ng 30 inches or 31, pero very very niche pa sa ngayon at hindi pa siya na-introduce internationally. Kaya medyo risk pa rin yung pagbili dahil magiging problema yung replacement parts. Kaya sa video ito, stick lang muna tayo dun sa 26er, 27.5 at 29er dahil yun yung pinaka-common at pinaka-classic. Okay, so nagulat lang ako dahil hanggang ngayon, tanong pa rin pala ito. Dahil matagal na ako nagbabike at dati ko pa naririnig yung tanong na ito And hanggang ngayon, relevant pa rin pala siyang pag-usapan. Okay, so ilan kasi sa mga misconception sa pagpili ng wheel size is, sabi nila kapag daw pandak ka, stick ka lang daw sa 26er, pagka matangkad, mag 29er ka. Well, hindi po ganun lagi yung sistema Dahil guys, sa pagpili kasi ng tamang size ng frame para sa katawan mo, ang nagmamatter kasi talaga dyan is yung frame size. So kapag sinabi ko naman frame size, ito yung haba ng top tube mula doon sa manibela hanggang doon sa upuan mo. Meaning kung gaano mo kalayo maaabot ng kamay mo ang inyong manibela. So yun yung tinatawag na frame size at yun yung nagmamatter sa pagpili ng tamang size ng frame para sa'yo. Kasi yung madalas na sinasabi ng iba, para daw masabing para sa'yo yung bike is dapat daw kayang tungtungan ng paa mo yung sahig kapag ka nakatigil ka. Which is hindi po ganon. Dahil guys, kapag ka kasi magbabike kayo, talagang pagbababa kayo sa bike, kailangan yung tanggapin na kailangan yung lundagan yung upuan ninyo. Dahil kapag masyado kasing maiksi yung inyong upuan, posible na hindi nyo kasi maiunat yung inyong mga paa kapag kayo pumapadyak. Kaya mahalaga din na maayos yung height ng inyong saddle. Also, kahit panda ka na naka 26er, kung hindi tama yung size ng frame para sa iyo, hindi ka magiging comfortable dyan. At paano naman malalaman kung tama yung size ng frame para sa iyo? Well, marami naman pong available sa internet na mga charts kung saan pwede nyo maging reference. Although hindi nga lang siya ganong accurate dahil mas maganda pa rin talaga kung pupunta ka sa isang lisensyadong bike fitter. Pero maganda na rin naman yung mga nasa internet na yan, lalo na kung wala kang pera. At least may reference na pagbabasehan. At saka ito pa pala, kaya din mahalaga na sa una pa lang mapili mo na agad yung tamang wheel size ng frame para sa iyo is dahil kapag nakabili ka na kasi, touch move na yan Kumbaga hindi mo na yan pwedeng basta-basta baguhin. Halimbawa, nabili mo na is 26er. Tapos biglang nagbago yung isip mo, gusto mo ng 27.5. Kaso limited lang yung budget mo, 'di ba? Kaya ang naging solusyon mo ngayon is yung 26er mo na frame, paltan mo ng 27.5 na wheel set. So hindi mo pwedeng basta-basta gawin 'yon. Although sa ilang mga cases gumagana, pero marami kang mga consequences na pwedeng kaharapin. Okay, so ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlong ito? Ng 26er, 27.5 at saka 29er. So, umpisahan muna natin dun sa 26er. Okay, so una muna nating alamin saan ba galing yung pangalan na mga ganyan, ng kanilang size. Well, itong mga pangalan kasi na nababanggit ko gaya ng 26er, 27 and 29er ay nakabase kasi yung number na yan sa inches. So, ibig sabihin yung 26er ay 26 inches na gulong para malinaw. Okay, so dito muna tayo sa 26er. Bali itong 26er, ito yung pinaka-classic na wheel size na available doon sa mga mountain bike. Bali, madalas natin itong makita doon sa mga mas lumang klase ng bike dahil ito nga yung yung unang na-introduce noon ang 26 inches. So isa sa mga kagandahan hanggang ngayon ng 26er is according sa marami, yun nga since mas maliit nga siya, mas comfortable siyang gamitin dahil yun nga maliit lang. Bagamat ang 26er ay luma na, pero madalas pa rin itong gamitin dun sa mga mas extreme na klase ng rides. Gaya ng mga dirt jump and yung mga iba pang klaseng mas extreme. Kasi nga, dahil maliit lang siya, mas agile kasi yung bike Mas madali siyang mag-response sa mga paliko. Kumbaga, mas mabilis siyang iliko compared dun sa mga kasabayan niya mas malaki sa kanya. Also, mas mabilis din itong mag-accelerate. Dahil nga maliit lang so wala masyado siyang inaalalang mga backup na mga contact.
Although ko personally nang naka 26er pa ako, gustong gusto ko talaga yung performance ng isang 26er, no? And actually, gusto ko nga at mag 26er na lang ako habang buhay. Kaso eventually yun nga lang, may mga ilan nga lang din ako naging problema sa 26er. Nandiyan na nga unang-una yung mga available na parts para sa kanya. Una, since ang 26er nga ay luma na siya, kokonti na lang yung mga limited na lang tayo do sa mga ilang mga replacement parts. Una na dyan yung gulong, mga rims. Kung may mabibili ka man, baka mga budget level na lang din. Unlike dun sa mga 27.5 at 29er na available pa yung mga ibang spare parts doon sa mga higher level. And isa pa nga pala, isa rin nga pala sa mga supporting parts ng gulong is yung frame mismo at saka yung fork. Bali sa ngayon so far kasi, walang available na magandang suspension fork para sa 26er. Especially yung mga Manitou na ganyan, mga RockShox, wala na silang available na pang 26er ngayon. Kaya kung gusto mong magkaroon ng isang high-end na bike using a 26er, imposibleng mangyari yan. Kahit nga yung mga gandang frame wala na rin ino-offer para sa 26er ngayon. Although ako personally wala akong problema doon sa 26er at wala rin akong problema lalo doon sa mga gumagamit ito. Sadyang isa nga lang talaga sa naging reason ko kaya hindi ko na siya ma-recommend talaga ng lubos is dahil doon sa ibang mga supporting parts na naka-incorporate sa kanya. Parang hindi na sinusuporta ng 26er ngayon And ako kung makaka-request lang ako, sana magawa pa rin yung ibang mga brands ng mga fork, mga frames, mga high-end rims na available para sa 26er. Kasi may advantages pa rin naman talaga kahit papaano. Yun nga lang maganda nga lang din sa 26er, mas magaan siya compared dun sa iba. Kaso yun nga lang gaya nung nasabi ko kanina, since hindi na nga rin available ang 26er dun sa mga higher end na gulong, lumalabas na mas nagiging mas magaan pa rin yung 27.5 at 29er compare sa isang 26er. Dahil yun nga, gaya ng lagi ko sinasabi dito sa channel, pag mas high-end ng isang pyesa pagdating sa bike, mas magaan. So dumako naman tayo sa 27.5 or yung 27 inches. So itong 27.5, bali ito na yung pinaka-balance sa kanilang tatlo, no? Unlike kasi sa 26 at saka 29, kung ano kasi yung advantages ng dalawang yon, parang nasolusyonan ng 27.5. Yun nga lang, since nasa nasa gitna, hindi ka nga lang makakakuha ng mga sagad-sagarang klase ng performance, no? Kasi balance nga lang Kung halimbawa gusto mo, mas agile. So, mayroong mas agile sa kanya. Kung gusto mo top speed, mayroon ding mas top speed kumpara dito. Kaya halimbawa kung mayroon kang isang bagay na ine-aim na gusto mong gawin sa iyong bike, ay hindi para sa'yo yung 27.5. It's either mamili ka talaga sa 26er or 29er. Parang lang din sa mga tao. Kasi parang tao lang din yan Madalas hindi natin pinapansin yung mga taong hindi naman bulok pero at the same time, hindi rin naman ganun pinakamagaling. So yun, ganun ang 27.5. Pero maganda nga lang sa 27.5 ay ito, available pa rin kasi yung ilang mga solid na parts para sa 27.5. Yung mga may quality, I mean. Kaya hindi pa rin naman ganung nakakatakot mag-avail ng 27.5 dahil marami pa naman tayo mapamimili ang replacement parts para dito. Na hindi lang basta replacement parts kundi maayos din yung quality. Unlike nga dun sa nabanggit ko kanina sa 26er na parang halos wala na. Tsaka yun nga, since marami pa rin available na parts para sa 27.5, ayun, kalimutan nyo na lang yung una kong nabanggit about sa 27.5 na mga balance na ganyan. Bali, i-consider nyo na yung 27.5 as bagong 26er. So yun na lang. So last naman na pag-uusapan natin ngayon is yung 29er. So itong 29er, bali ito kasi yung pinaka-modern sa kanilang tatlo, pinaka-common na rin sa ngayon. And halos karamihan ng mga bikes, even yung mga budget bikes, ay puro 29er na yung ginagamit. Tsaka halos karamihan din kasi ng mga available parts ay puro 29er na. Kahit yung mga magagandang frames and tsaka mga forks is puro 29er yan automatic. Now isa kasi sa advantages ng 29er kumpara dun sa iba, una, mas malaki kasi humakbang ang 29er kumpara sa mas maliliit sa kanya. What I mean is, halimbawa ganito, mas mabilis kasi gumulong yung 29er kumpara sa iba dahil yun nga, mas malaki siya. Although alam ko sasabihin nyo na na depende lang sa napadyak. Kapag mas malakas pumadyak yung naka 26er, yun pa rin naman nanalo. Well, tama naman. Pero ang ibig ko po kasing sabihin, since mas malaki nga ang 29er, mas malaki rin yung nakontak sa kanya or yung inihahakbang niya. Halimbawa, ganito yung logic niya. Kumuha ka ng 20 pesos na coin,
tapos ilaban mo sa piso na coin. Pagulungin mo sila ng sabay with same force. Kahit pareho lang yung pwersa na ginagamit mo, maniwala ka sa akin, mas mananalo yung 20 pesos na barya. Bakit? Kasi nga mas malaki siya so mas mabilis din siyang humakbang. Kaya pagdating talaga sa mga competitive racing ay 29er na yung madalas gamitin. Also, mas stable din kasi yung 29er. Kasi since mas malapad nga siya, mas nagdadrag kasi siya sa hangin eh. Tsaka maganda rin kasi dito tsaka mas maganda pa dito sa 29er since mas malaki nga siya. Baliwala lang sa yung makagulong ng mga bato or mga ugat. Kumbaga hindi mo ramdam yan kasi medyo may pagka-monster kasi yung size niya eh. Unlike kasi sa 26er, pag nakagulong ka ng medyo malaki-laking bato, talagang ramdam mo na kalug na halos ang utak mo yan eh. Kaya ayun, yun yung mga naging ilang dahilan kung bakit mas tinangkilik ng tao ang 29er compare sa 26er. Pero sa akin, since binigyan ko naman kayo ng iba't ibang mga reason, nasa inyo pa rin po yan kung ano yung pipiliin nyo. Okay, so bale yun lang yung mga ilang katangian ng mga wheel size test na ito na nabanggit natin, and malinaw na kayo makakapag-decide kung ano ba yung wheel size na pipiliin nyo. So yun, kung nagustuhan nyo yung ating video at meron pa kayong mga gustong sabihin nyo lang dyan sa baba upang mapag-usapan natin yung mga bagay na yan. And ayun, sana marami pa tayong mga content na dumating in the future. So again, hanggang doon na lang. Yun lang muna. This is Cycling Voyage. Goodbye.